Hello, magandang araw po mga brad. Welcome pong muli sa ating YouTube channel. Ang topic po natin ngayon o ang i-discuss po natin ngayon at i-share ko po sa inyo kung ano po ba ang makukuhang kalakal sa ganitong uri ng keyboard. Atin pong alamin at samahan niyo po ako sa pagbabaklas. So ang brand po nitong keyboard na to ay Aimtech. Yan yung nasa screen po natin na yan. So, ang gagawin nyo po, kukuha lang po kayo ng screw na available or kasukat po ng tornilyo para mabuksan po natin siya. So, ang kailangan nyo pong gawin ay iisa-isahin nyo po yung mga tornilyo na yan nasa likod. At ipapakita ko po din po sa inyo diretso kung ano po ba yung mga nasa loob o parts na nabebenta po sa junk shop at pwede siyang ipunin. Yan, yung mga tornilyo po na tinatanggal natin is considered na po yan na bakal. Sabihin nyo na po yan sa bakal. Isa na po yan sa maaari nyo idagdag dun sa ipon po ninyo mga kalakal. Yan, gumamit lang po kayo ng available na screwdriver. Yan, so ginamitan na po natin ng mahaba. Tsatsagayin nyo lang po yan mga brad kasi kapag nabuksan po ninyo yan, makikita nyo po yung laman loob niyan. Isa-isahin nyo lang po yan. Huwag nyo po siyang itatapon mga brad kasi may mga pwede nating makuha ang kalakal dyan. Kahit na kapiraso ay maidadagdag na po natin sa pwede nating ipunin. At huwag niyo pong kakalimutang i-like yung ating channel tsaka i-share po para sa ganun ay maging aware din po sila sa mga ganitong uri ng kalakal na maaari nyo ma-encounter along the way. So, yan, malapit na po natin mabuksan. Isa-isa po natin yung mga tornilyo na yan. Pag may tornilyo, may screw. Yan, malapit nang mabuksan mga brad. So, tsatsagayin nyo lang po yan. Manu-manuhin nyo lang po tulad yan. Maliliit po kasi mga brad yung tornilyo talaga niyan. Pero pagka mabilis lang po siyang matanggal kasi gamitan nyo lang po ng konting force para mabuksan po yung mga tornilyo na yan. So you can just imagine kung babaklasin po talaga ninyo at aalamin kung ano pa yung maaaring makuha kalakal dyan ay makakadagdag na rin po yan sa kilo na ipapakilo po natin sa junk shop. So yan, binuksan na po natin. So ang unang makikita nyo pong kalakal dyan ay yung nasa labas o surface ay yung malutong po na plastic. Kadalasan po sa malutong ay ganyan po yung texture niyan. Yan, pagka ginanyan nyo po siya, napaka-crispy niya. Yan. Tapos yung kulay puti po na yan, yan, nabibenta rin po yan sa ibang junk shop. Pero dito po sa atin, dito sa malapit po dito sa dinadalan po natin ay hindi po sila tumatanggap niyan. Pero may mga junk shop po na binibili po yan. Especially po sa Metro Manila. Binibili po nila yan, yung kulay puti na yan na parang makintab. Yan. So, malay nyo po dyan sa malapit na lugar ninyo. Yan. Isa po yan sa makukuha ninyong kalakal dyan, yung parang makintab din po na yan, nasa screen. Yan. Yan yung balat niyan, hindi pa yung binibenta sa junk shop. So, yung pinagbalatan, yan po yung nabibili. Pwedeng isabay nyo na po yan sa bakal or tapalodo. Yung mga tapalodo po kasi katulad ng mga rice cooker. Yan po yung mga tapalodo kung tawagin. Kaya BI, yan.
sinubukan po nating magnetin na mamagnet, ibig sabihin ay hindi po siya aluminum at hindi rin po siya stainless. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na makintab. Binibili po yan talaga ng junk shop. Kung halimbawa malapit po kayo sa junk shop, ipag i-inquire nyo po kung yan po ay binibili. Pero alam ko po sa ibang mga junk shop talaga is binibili nila yan para ma-recycle. So kung mapapansin po ninyo, meron po siyang cord dyan na may kasamang board na maliit. Yung board po na yan ay hihalo nyo na po sa mga TV boards. Yan, nabibili po yan. Maliit lang siya pero malay nyo sa karamihan po ng mababaklas ninyo ay makakaipon din po kayo ng mga ganyang uri ng boards. So yung pinagtanggalan po niyan ay hindi ko na po yan binabalatan yung wire na yan kasi ang liliit po ng mga ano niya. So ang ginagawa na lang po natin ay tinatabi lang po natin siya kasi maaari po yan pang panali or anything na pwede siyang ma-recycle. So yan yung kulay itim na yan. Tatanggalin nyo lang po yung mga parang rubber po na yan kasi hindi pa talaga binibili ng junk shop. Yan. So yan, isa po yan sa binibili din po ng junk shop. Yung malutong na kulay itim. Pero yan, yung kulay puti na yan, yung parang rubber, hindi po talaga yan binibili. So, reject. Yan. So, kung mapapansin po ninyo, dyan sa keyboard po na yan, pag malutong, binibili po yan ng junk shop. Kaya lang, kadalasan, medyo, ang iba ay stop buying, yung iba naman po, mura sila bumili. Pero, malay nyo po, at least makaipon po kayo ng mga ganyan, malaking bagay din po yan. So, sana ay may natutunan po kayo dito sa ating YouTube channel, sa WinPH channel. Sana ay tangkilikin nyo po yung ating YouTube videos na ina-upload. Kasi kahit pa paano sa maliit na paraan ay may matututunan po kayo na or kumbaga na-share din po yung idea sa inyo. Para pag na-encounter nyo po ay madali na lang po sa inyong baklasin. Gumamit lang po kayo ng screwdriver, pliers, para mapadali po yung natin, pagbaklas. Yan, minagnet na lang po natin mga tornilyo para hindi po maghiwa-hiwalay. Yan yung mga balat na yan, hindi na po yan po pwede, reject po yan ng junk shop. Tapos yung wire, hindi na po natin yan binabalatan. Yan, itabi nyo lamang po. Maraming salamat po mga